at gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Hanap mo ba ay unwind? Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? Tara na At hindi ba intinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, responsible gun owner. You a responsible gun owner? Are 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 you a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. abangan dito lang sa Millennial Online TV. Responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kabangers. Tayo ituturo sa inyong mga One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. We can't stop them. Ano pa hinihintay niyo, mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, Responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigaw ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Pwede sabihin. Opinyon. Aksyonan. Kasama 0 dito na sa New Millennial Online TV. May natin puso na
Ayun, good evening Philippines. Oras natin sa Udyat, alas 8:37 po ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programang Tropa Monday Edition. At ngayon po ay kalabing-anim na ng buwan ng Pebrero, taong 2026. At natapos na po ang araw ng mga pag-iibigan, araw ng mga puso, no? Maraming mga nag-date, maraming kumain sa labas, nag-dinner with candlelights, meron din kumain sa turo-turo, siyempre, meron din mga tuhog-tuhog lang. Well, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Rosel Lopez po at your service, at siyempre Mr. J sa ating technical side. Tropa, no? Para sa inyo, at ngayon po ay araw ng Lunes, at buti naman naging maganda po ang panahon, no? Hindi nag-uulan ng malakas, no? Naging magandang ngiti ng ating siharing araw. At siyempre po mga kaibigan at yung mga katropa natin, no, na wala pang mga trabaho, kung kayo po ay fitted dito sa trabahong ito, dahil po ang isang restaurant po dyan sa may Marikina City ay nangangailangan po ng mga empleyado, no? Nandiyan po yung kitchen helper, meron pa iba, no? At alam ko ito yung posisyon, no? Kung anong posisyon man to, kung kayo yan, kung nakikita nyo sa screen ng inyong mga cellphone, ang pangalan po ng restaurant ay Kabsat, no? Restaurant dyan po sa lungsod ng Marikina, no? At kung kayo po interesado, no? Kung interesado po kayo, pwede po kayo mag-inquire dyan po, kung mababasa nyo yung nandiyan sa screen ng inyong cellphone, o kung di naman, pwede po kayong mag-chat dito po sa amin sa Millennial Online TV, at ibibigay po natin ang contact number ng kinauukulan. At magandang gabi rin sa ating mga Dabarkat, sa ating mga netizens, siyempre po, at mga nanonood. Una ko nakita sa aking monitor si Boss Mark Castro. Pakan mga Mr. J, yan po yung ating cameraman sa TV5, no? Si Boss Mark Castro. Ayan po ay isang mahusay na cameraman, isa sa mahusay na cameraman sa TV5. Bago sa TV5, siyempre nagpunta na rin sa ibang station yan, napunta na lang katulad doon po sa Magandang Gabi Bayan, dati po kay Noli De Castro. At ngayon, salapot ako sa TV5 at napakaswerte ako pa naging reporter niya at siya naging cameraman ko. At siyempre po mga kaibigan, bukod dyan sa nakikita sa inyo mga screen na kung saan yan, yung mga nag-hire na yan ng mga restaurant, yung Kabsat, mag-inquire po kayo, no? Pwede po kayong kumontak dito po sa amin sa Millennial Online TV at bibigyan namin sa inyo ang contact number tsaka kung sino ang pupuntahan yung tao. At sabihin nyo lang na kayo napanood nyo po, no, at nakita sa Millennial Online TV News and Updates yung hiring nila, no? Hindi ko sinasabing tanggap kayo automatic. Mag-a-apply kayo, siyempre meron yung test, may exam, may training, di ba? Siyempre, kinakailangan sa isang fine dining restaurant, alam nyo, yung tinatawag na sequence of service. Yung halimbawa, mayroong guest na pumasok, may customer, ano una niyong gagawin pag nakita niyong pumasok ang customer, di ba? So yan na ituturo natin sa inyo na mga sequence of service. Para naman yung mga customer, yung mga guest na pupunta, mawiwili hong bumalik dahil sa magandang serbisyo. Apply na, ano? Hanggat maaga, mga ma'am, pagsarang kayo ng pintuan, mag-stop hiring, sorry. Bueno, sabi ni Boss Mark Castro, magandang gabi. Good evening sir, Boss Mark. Welcome sa programang Tropa Monday Edition. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV. Ang News Online TV sa bagong milenyo. At bukod dyan mga kaibigan, no, nakita nyo na, no, yung pinlas natin sa screen na inyong mga cellphone, ay mamaya po, meron tayong itutungay sa inyo, no, isa pong komento, komento ba? O pagpapaliwanag ng isang kababayan natin na boses ng Maralita na kung saan ito po yung maituturing natin isa sa mga magsasaka kasi po siya nagbebenta po ng bigas at ikinuwento niya sa kanyang video na
pinakita niya yung sitwasyon po ng mga rice mill natin sa may lalawigan ng Bulacan. Naku, grabe tao nung nakita ko, no? Ganun pala ho, pumipila ang mga rice trader, no? Yung mga bumibili ng bigas, umaangkat, then mga wholesaler po sila. Ngayon, ito kanila ibebenta doon sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Eh, mahirap pala, ganun ka dami tao, ganun kagrabe, no? So, mahirap din po talaga na dahil ba nagkakaubusan ng bigas? Nasaan ba ang bigas natin? Diba? Nasaan ang bigas? Yun ang problema natin, bakit nagkakaganon, no? Parang hindi yata sapat. Eh, partido na, umaangkat pa tayo sa ibang bansa. So, parang kinukulang pa rin yung ani ng ating mga kababayan na magsasaka dito sa bansa. Eh, problema ho kasi, nangyayari, ito tingin ko lang, binibili ho ng gobyerno sa mga magsasaka yung tanim nilang palay. Ang problema, binibili ho ng mura nang wala pa ho sa pinuhunan ng mga magsasaka. Wala naman, hindi sila nanggagaling daw sa gobyerno na ika nga tudling ng palay, no? Pagtatanim. So, binibili ho nila yung palay. So, siyempre, pag binili, itatanim yan, bubuldoserin muna yung lupa, tapos nun, patutubigan yan. So, pagka ho yan, medyo natutuyo na yung tubig, tutubigan mo uli yan. Ganun ho ang palay, no? Hanggang sa lumaki na ho siya, magbunga na, lumitaw na yung pinakapalay, and doon lang ho ihinto dyan yung patubig, ano? Meron nung tinatawag na huling pagpapatubig dyan. Kung bibilin nga naman ho ng mura ng ating gobyerno, partikular ng Department of Agriculture, sa murang halaga. For example, ang naging puhunan ng magsasaka doon sa palay pa lang, yung usbong, na tinatanim sa mga sinasaka nila. Halimbawa na natin 50 pesos ang isang tray. Isang bungkos. No, depende ho yan Kasi pagka yung mga halaman ng tanim, mga gulay, nakatray ho yan. No? Meron ho siyang butas-butas doon, nandun ho yung mga usbong, mga umusbong na, yun ang itatanim nila sa kanilang lupa. Ang palay ho yata, bundle-bundle naman, nakabulungkos na ganon. Tapos saka itinutusok doon ho sa lupang binuldoser, no, na inararo na may tubig na. Siyempre, kung binili nila ang isang tray, halimbawa na 100. Ngayon, kapag binili ho nila ng 100, hindi naman ho yan automatic na ganun din ang mangyayaring gagastusin nila, no, kapag kaya na naitanim na. Hindi ho. Siyempre ho, nagpagod sila, meron ho mga tao na kinuha sila na para mag-bulldozer ng lupa, magtanim ng palay, di ba? So, hindi na ho yung ganun rin ang magagastos nila, di ba? So, siyempre, madadagdagan yun, dalagbayad sila doon sa mga nagtrabaho sa bukid. Bukod doon dyan, siyempre, yung nagme-maintain ng mismong tanim araw-araw. Hindi ho ko muna itanim na yan tapos na ho, hindi ho ganun. Kasi titignan pa ho ng mga magsasaka natin yan, baka mamaya yung mga pilapil nila nagkaroon ng butas, di ba? Mawala ang tubig, hindi nila nakita, matuyot, mamamatay ho ang palay. At magandang gabi rin kay Ma'am Marini Lagura, na lokal na panghulo dyan sa Malabon. Kapatid natin sa pananampalataya to So, magbalik ko tayo, yung sa palay na gano'n. Ngayon, isipin nyo yung magiging gastos ng may-ari nung sinasakan lupa. Pag halimbawa sa araw-araw na lang, siyempre maglalagay siya ron ng tao na magbabantay doon, parang pinaka-caretaker. Sabihin natin pasasahuran nung mismong magsasakay may-ari ng lupa, yung taong patatauhin niya ron ng araw-araw, sabihin na natin 500 piso. Wala na ho ngayon 300, wala na 200 piso ho ngayon. So kapag ganun nangyari, sa araw-araw, siyempre hanggang sa lumaki na ho yung palay. So magkano magiging gastos ng ilang magsasaka? Bukod doon sa pinagbili nila ng palay, di ba? So malaki na ho, hindi ho ganun. At magandang gabi raw, sabi ni Ma'am Marini Lagura sa lahat at happy viewing daw. Kaya magandang gabi siya, Ma'am Marini Lagura. So yun po, magtingin niyo magkano magiging gastos ng magsasaka. Di ba? So, kapag kahuyan, talagang anihin na, no? Pag inaani na o anihin na yung palay, gano'n, arkila pa yung mga magsasaka nung
crusher ba tawag doon o crusher na tinatawag, yun po ay di gasolina kung di ako nagkakamali. Yun o, iikutin ho yun yung may mga tanim ng palay na yun. Makukuha ho yung palay, tapos hihiwalay ho yung pinakapuno at ang malalagay sa sako yung mismong pinakabutil ng palay. Yun o, inaarkila din ng mga magsasaka. Hindi ko lang malaman kung sa maghapon, kung 500 o 1,000. Hindi ho pare-pareho, depende ho sa nagpapaarkila. Wala man nung ganyan ng mga sarili magsasaka. Siguro, mga kooperatiba, meron, pero pagka sa kooperatiba po, siyempre gagasolinahan din nila. So, bibili nila ng gasolina. Hindi po pwede sa kooperatiba rin manggagaling yan. O minsan naman, magbabayad sila sa kooperatiba para yun ang pinakapondo nila. Siyempre, di ganun din. So, magkano na ho? Siyempre, kukwentahin yung gastos ng mga magsasaka doon sa buong pagtatanim nila, buong panahon na yun. Kung halimbawang yan, within 7 months, halimbawa, kukwentahin yung magiging gastos. Ngayon, siyempre, tapos kung bibili lang ng gobyerno sa murang halaga yung palay, wala pa sa puhunan, sa kanilang pagod, kawawa naman. Kaya ako gano'n ang nangyayari siguro. So, pinakamaganda, mga katropa, ay panoorin na po natin. Panoorin natin yung mensahe at pagkukwento ng ating isang katropa na si Boses ng Maralita dyan po sa mga rice mill sa Bulacan. Nandito po. Quick update tayo mga kaibigan at mga kababayan sapagkat ang Department of Agriculture o DA ay naglabas ng patakaran kung papaano ang sistema sa pagbili ng imported rice lalo na dyan sa National Capital Region o NCR. Kaya dapat kayong makinig at dapat ninyo itong malaman sa mga hindi pa updated sa inilabas na patakaran ng Department of Agriculture. Actually, gusto ko sana itong ipaabot paabutin sa linggo sa ating programa sa Boses ng Maralita. Kaya lang ay kailangan na itong malaman ng ating mga kababayan. So siguro sa linggo ay tatalakayin pa rin natin ito at may kasamang mga opinyon. Sa ngayon, ito munang importante na dapat ninyong malaman. Kaya short video lang ito mga kaibigan at mga kababayan. Pero bago po ang lahat ay gusto ko munang i-shoutout ang Amante Store, Jonald Laxina Santos, Balyudong Gilbert Rica Huerta, ayan, Jackie Ponsalana, Reggie Alonso Mondragon, Lenny Victoriano, Jerry Samblingo Baloy, Beloy, yan, Samblingo Baloy, JRL Delunas Store, ayan, Victor Calinon, Otot Espanyola, Mabel Trading, Rice Trading, Mabel Rice Trading, sorry, medyo maano yung pagkakasulat, RMR1, ayan, JP Diamos Celevante. Alright, so pag-usapan na natin itong inilabas ng Department of Agriculture na patakarang dapat masunod dyan sa National Capital Region sapagkat kung hindi ay pwede po kayong makulong o hulihin. Okay, unang-una, itong Department of Agriculture ay pinapriority ang National Capital Region o NCR. Pinapriority yung mga nagbibigasan sa loob mismo ng mga palengke. Ngayon, kung wala ka sa loob ng palengke, nasa labas ka ng palengke, hindi ka makakakuha ng bigas kahit isang butil. Liban na lang kung bibili ka ng per kilo. Dahil yung mga nagbibigasan sa loob ng palengke ay bawal silang magbigay ng isang 25 kilos ng imported rice. Pwede po yung local rice. Kahit ilang libo ang kunin ninyo ay pwede. Pero dito sa imported rice ay per kilo lang ang pwede nilang ibenta sa inyo. Ayan. So, yung mga nagbibigasan diyan sa loob ng mga palengke sa National Capital Region ay may limit na 25 kilos, no? 20 piraso na tig 25 kilos, yun lang ang pwede ninyong makuha. So, hindi rin pwede na pupunta kayo basta-basta sa rice mill, bibili ng 20 piraso ng bigas na imported, yung 25 kilos. Kailangan hintayin ninyo ang email ng DA
Ayan, kapag ka nakapag-email ang DA sa inyo, saka pa lang kayo pwedeng pumunta sa mga rice mill na kung saan naroon yung mga imported rice. Yan. At yung mga business permit, yan, ay obligadong isumite sa mga rice mill na importer ng bigas, mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat yung mga business permit na yan ay ipapasa yan sa DA. Kaya nga DA ang magsasabi kung kailan ka bibili ng imported rice. At ayon sa aking pagkakaalam ay hindi po pwedeng magbenta ng isang 25 kilos. Ang pinaka-minimum daw ay 5 kilos lamang sa isang tao. Sa makatuwid, ang imported rice ay pang retail, hindi pang wholesale. So wala pang balita sa mga taga Bulacan, mga taga Nueva Ecija, Tarlac, kung sila ay priority na mabibigyan. Ang pinag-usapan pa lang ngayon ay NCR. So kayo na ang bahalang magkomento, mga kaibigan at mga kababayan, sa bagay na ito. Ngayon, yung ating sako, yung sako ng imported rice ay mairiribag yan. Magkakaroon ng ibang sako na authorized ng Department of Agriculture. Sinasabi ng iba na minamanipula ng Department of Agriculture itong imported rice. Kung baga, wala kayong karapatan na mga negosyante na gawin ang gusto ninyo. Kailangan sumunod sa ibibigay na gabay ng Department of Agriculture. So, yung mga opinyon at mga puna tungkol sa bagay na ito ay tatalakayin po natin yan sa Linggo, alas 4 ng hapon sa programang Boses ng Maralita. Thanks for watching, Kaagila po. At your service! Update muna tayo sa mga kaganapan dito sa loob ng Golden City. Pagputok ng liwanag ay ganito na ang sitwasyon dito sa Mutya, na kung saan ay nakapila ang lahat ng mga buyer o bibili ng Coco Pandan. At pilit inaayos ng mga staff ng Mutya Rice Mill ang pila ng mga buyer. Minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero saglit din itong naaayos dahil na rin sa kooperasyon ng mga buyer. Dakong alas 6 ng umaga ay nagsimula na ang pagbabayad ng Coco Pandan. Habang ang iba naman ay pinapunta muna dito sa kabilang warehouse para hindi magkalat sa kalsada. Samantala, sa pagsisimula ng operasyon o pagkakarga ay ganito naman ang sitwasyon dito sa labas ng Golden City, na kung saan ay mabagal na ang daloy ng trapiko habang ang kabilang linya ay medyo mabagal na rin. At sa gate mismo ng Golden City ay pahirapan na ang pumasok dahil puno na ng mga sasakyan sa loob ng Golden City. At yan po muna ang ating update dito sa loob ng Golden City. Ako po ang inyong lingkod, Kaagila. At your service! Time check, alas 12 po ng hating gabi. At ganito ang sitwasyon dito sa Golden City, Bukawi, Bulacan. At ang inyo pong mga nakikita ay mga nakapila. At ang kanilang pinipilahan ay hindi po ayuda, kundi ang Coco Pandan rice ng Mutya Rice Mill. At sa mga pagkakataong ito ay patuloy pa rin na dumadagsa at dumadami ang mga buyer na nagbabakasakaling makabili ng nasabing bigas. At patuloy po nating tutukan ang mga pangyayari o mga kaganapan dito sa Mutya Rice Mill, na kung saan ay marami nga ang pumipila at nagmistulang blockbuster. At ito nga ang unang araw na mag-distribute ng Buko Pandan ang Mutya. Shout out! Shout out! Boses ng bayan, no? Bakit?
Kaya sumubaybay po kayo sa mga gustong malaman ang mga update sa mga pangyayari sa pagbili ng Coco Pandan. Alright, so yan lang ho muna ang may bibigay nating update sa mga oras na ito, mga kaibigan at mga kababayan. At bukas ay titignan pa rin ho natin kung ano pa ang mga kaganapan. Thanks for watching. Ako po ang inyong lingkod, Ka Aguila. At your service. Ayan, mag alas 9 po ng gabi. At nandito tayo sa Mutya. Ito po yung sitwasyon ngayon, kasalukuyang nagaganap. Ayan, napakarami na pong tao dito at inaasahan hanggang mamayang hating gabi ay magdagsaan pa ang mga tao. Ayan, so nagsisimula na rin magdatingan ng mga sasakyan. Ayan. Yan po munang update ngayon sa oras na ito. At sa mga susunod na oras o araw o kaya bukas ay makikita ninyo ang kabuuan ng sitwasyon dito sa Mutya. Shout out! Okay, so yan lang po muna. Ka Aguila po. At your service. Okay, sa mga kaibigan, alas 8, ha? 58 na, no? Ng gabi, o 59. So, yan po yung naging picture ni tropa nating boses ng Maralita ng Bulacan. Tungkol po yun sa mga sitwasyon, no? Situationer, dyan po sa may mga rice mill sa Bulacan. Kung saan, kitang-kita nyo mga nakapila na bumibili ng bigas na umaangkat, no? Para ibenta sa ating mga kababayan, sa mga palengke. Ganun yung kadami tao dagsa. At ang problema, walang bigas, di ba? So, na sinasabi natin, parang nagkakaroon ng shortage tayo sa bigas. No, nakita nyo yung mga namimili, ilan yun, napakarami. Di ba? Siyempre, ang isang nahandun hindi naman kukuha lang yun at 5 kaban lang. Di ba? So, kung kukuha yun, bulto. Kung halimbawa, bigyan mo ka ng halimbawa 100 kaban, ganun ang kuha ng bawat isang rice trader. Di ba? So, pagka ganun walang bigas, paano na? Ano ibebenta nila sa merkado? Ano bibili niya ng mga taong bayan? Ako, patay na. So, sinasabi nga ni Boses ng Maralita, malaki ang pagkukulang ng Department of Agriculture. Abay, calling the attention, no, of Department of Agriculture dito po sa sitwasyon dyan. Ang ating ipiniture, yung pong sinabi pala ni Boses ng Maralita, sa Bulacan lang po. Paano po sa ibang lalawigan? Di ba? Bueno, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Nandito pa rin tayo sa ating programang Tropa, Monday edition. At magandang gabi rin. Nakita ko sa aking monitor sina aking friendship, si Tita Beck, Rebecca Cruz, ng Barangay Baritan, dyan sa Malabon. At siyempre po si Kuya Bin Pasya ng Caloocan Bantayog Eagles Club ng Caloocan. Magandang gabi siya, Kuya Bin Pasya. At siyempre po, magandang gabi rin sa ating mga Kuya Ate Busot Press of Eagles. Napanood mo ba, Kuya Bin, yung naigis ko si NP Jojo Valerio? Ano ba magiging comment mo? Dapat nag-comment ka. Bale, usap na lang tayo siguro minsan ulit ng personal.
At bukod dyan mga kaibigan ay itutuloy naman natin sa inyo magkaroon tayo ng isa namang gunner stock, no? Siyempre yung ating mga kuya dyan po sa One Gun Pilipinas, no? Siyempre po sa pangunguna ng aming National President Asher Maghinang at siyempre po ang aming admin Corixman. At siyempre magandang gabi rin kay Kuya Marco Yualday, ang chapter leader po ng National Capital Region ng OGP. At siyempre po sa lahat po ng mga chapter leader, no, nationwide hanggang sa abroad ng ating One Gun Pilipinas. Bayan mga kaibigan, huwag natin patagalin at itong ngayon naman natin kasunod yung pong gunner stock, no, na pinangunahan po ng aming presidente. Walang iba kundi si President Asher Maghinang, na siyempre para yung ating mga gun owner, yung ating mga gun holder, owner, yan, meron po tayong munting matutunan. Hindi man natin sinasabing perfecto po ang aming presidente, bagkos nagbibigay lamang po ng mga impormasyon, mga tips o mga legalidad. So mga kaibigan, panoorin po natin. Ating OGP family ngani. Yes. You can support me on sending stars. Ang galing ng automatic Oy, lagay nga natin to sa kabila. Yan, ating pin. So yan para naman kita ang ating OGP family ngani. Yes. You can support me on sending stars. Ang galing ng automatic Oy, lagay nga natin to sa kabila. Yan, ating pin. So yan para naman kita ang ating OGP pin. Yan. Thank you very much sa inyo lahat. At this is another ba yung aking angle? Ayan, para naman kulang ba ako ng lighting or sa angle lang ng camera ko or sa color ng suot ni Admin AJ, I don't know. Yes, ayan. So yan, magandang gabi po sa inyo lahat. So it's another blessed evening to you guys. Blessed Sunday evening. Baka ayan. Blessed Sunday evening to you guys. Isang mapagpalang linggo sa inyo lahat. Mapagpalang linggo ng gabi. Commander ng mga aliens, yes. Good evening, bro. How are you? No? See you soon. Next Torch Philippines distributor, yes. The Next Torch. Actually, I buy two products of Next Torch sa sa isang dealer nyo dyan sa Makati Cinema Square. So, dalawang weapon light yun yung nabili ko last time. It's kinda affordable, no? Rechargeable siya via USB Type-C. So, laser and light combo. So, that's good. Thank you very much, Next Torch, no? Ang ganda niya. So, attachments yun ng ating kaibigan si Sir Aaron Ke. Sa shotgun na binubuo niya. So, yun, no? Alam niya naman, si Admin AJ, gano'n naman tayo, no? Thank you very much. Next Torch Philippines distributor. Baka naman, Next Torch. Oo, Next Torch, no? Thank you very much, Next Torch family. So, yan yung ating And syempre, yun na rin natin, yung kanilang grupo, no? Yan, maraming salamat. Bati na rin natin ang ating Tuhon, Mel Tortal, yes. Magandang gabi po. Tuhon, ating mga legend sa Pikitis. Tir Shakali, ang ating Filipino martial arts, no? Yan ang hindi manakaw-nakaw ng mga ng mga dayuhan, no? Pilit na pinag-aaralan pero original pa rin ay Pinoy, no? Ang galing, no? Ferdinand Tupas is watching. Gerhard Fabiano, brother Utol, yes, one good. Utol Lindon, nandito ka na ba, Utol Lindon? Alam ko nasa abroad pa to. Tatay Rolando De Samito, yes. Tatay Lance, galing yan. Maraming salamat. Sir Riam Bueno is watching also. Iyan. Pinabati ko yung kanilang team. Yan. Maraming salamat. Sir Riam Bueno. Yan. Tatay Rolando De Samito. Yes. Actually, katatapos ko lang maglinis ng basyo. So, puro linis lang tayo ngayon ng basyo. Hanggang linis lang kasi nangingitim siya. So, linis. Actually,
mga first part lang naman yon, unang ano. So, naglinis ako ngayon ng 500. No? So, yan, 500 casings. No? Madali lang naman pumuti. Ganun lang. Kasi actually, nung pinutok natin yun, unang putok lang. So, that is, full metal jacket siya na mga pinutok natin ng first time. So, inipon ko yun, no? Nakaipon ako ng marami. So, yun. Yun ang aking tinetreasure. Pag in case na kailangan na natin magpa-reload, yun yung ating gagamitin. So, naglinis tayo ng 500 rounds, no? Kasi may mga kaibigan tayo minsan nakakailangan. No problem. Sir Early Lim. Gandang gabi po. So, yan, no? Kamusta lang tayo, mga kapatid, no? Kamusta na kayo? Happy lang, mga kapatid, no? Davao del Norte. Yes. No? Ng ating mga idol. Siyempre, okay. Ano pa ba? Marami pala tayo nanonood na ngayon. So, share mo sa ano natin? Sa GC, sa ladies? So, yun. Share mo, mama. Ikaw ang sharer ko ngayon. So, yun. It's been a long time. ilang araw lang tayo din nakapag-live. So, thank you very much pala sa last na live natin, featuring the, ulitin ko yung ating, Airmox, no? Airmox X-Fire. So, ganda, mga kapatid. Ganda ng finish, metal frame, no? Fiber optic front sight and rear sight. Napakaganda, parang true glow yung build niya, no? And then, ang gusto ko doon, yung kanyang optic ready, meron ng dalawang plate, no? In different footprint, no? Meron ng RMR, may sa vortex na, etc. So, nandun na. Lahat, no? Hindi ka na bibili ng plate. Ikakabit mo na lang, no? And then, ang kagandahan doon, hindi mo na kailangan tanggalin si rear sight para lagyan siya ng optic. So, pwede siya mako-witness anytime. So, yun. Makoy lumain ng Bohol. Thank you very much sa panonood. Bye, no? Ng Bohol, no? So, yun, no? Ganda ng baril na yun. So, ako nangangarap yun. May slide cuts na rin. Ang ganda ng finish. Actually, yung gustong-gusto ko dun yung finish niya, no? It's something na pag hinawakan mo, matibay talaga. Unlike nung ibang pistols na nahawakan ko kung may mga ganung finish, para bang natatakot akong matuklap. Siya, hindi, no? And 2 times natin nilagyan ng weapon light, syempre kakagat dun sa Picatinny rail. Ang ganda naman ng result, no? Talagang, siya, scratch proof. Ang ganda ng kanyang design, no? And very compact. Compact siya. Compact design. So, ang alam ko doon, it's something mga 3.5 inch barrel, no? Ganun po yung niya. Okay, where's that? 3.5 inch barrel or 3-inch barrel. Mga ganun po ang niya. Yan, maganda gabi po sa mga nanonood. So, Sunday ngayon. So, usap-usap tayo, mga kapatid. Ano bang mga magagandang pag-usapan ngayon? It's kind of, sorry, ma. Kung makikita nyo ngayon, it's kind of different. Naman ngayon, perong issue ng FA, meron na, ito na naman, road rages, git-gitan sa kalsada, yung previous, yung dun sa Pasay, nakita nyo, no? Yung tuk-tuk, yung tricycle, ginit-git niya yung nakamotor, naghabulan ngayon. Biro nyo, mga kapatid. RD Grubay, utol. Oh. Sabi ka lang kung kailan uwi mo, kasi nandito yung t-shirt mo, tsaka yung emblem mo. Yan. Taurus Forhas, bye. Maayong gabi. Yan. Umuwi ito ng Davao last time. Sana all, no? Anak, baka mapilay. Yan. So, yun, no? Natin, no? There's so many different, sa kalsada na, despite of every time na nagpapaalala yung mga kasama natin sa social media, mga influencers, and almost yung mga government pages na nagpapaalala na maging mahinahon sa pagmamaneho, maging disiplinado, ganun pa rin, may mga gumagawa pa rin na mga kabalbalan sa kalsada, mga kapatid. I'm sorry to my term, no? Kabalbalan. Bakit kabalbalan? It's kind of, kagaya nun, very reckless. Hindi natin alam kung natakot siya o wala siyang lisensya o kolorum siya. Pero kahit ganun man, no? Siguro tatakot siya upon ma-discover na ganun. Hindi natin alam ang istorya. Pero yung makabunggo ka ng tatma aksidente at tatakbuhan mo, so that is very reckless and sabi nga irresponsible, no? Yun yung mga
tipo ng tao na dapat talaga tanggalan ng lisensya ng pagmamaneho. Kasi alam niyo mga kapatid, no, delikado motor yung nabundol niya. And then marami pa niyan, marami. Sa sasakyan, altercation. Actually ganito mga kapatid, hindi natin alam yung mga punot dulo ng mga pangyayaring ito. Ngunit no, alam niyo ang pinagmumulan nito, yung engagement na tinatawag. Hindi natin alam kasi yung video doon lang nakafocus, no. Hindi natin alam. But for me, hindi naman tayo judgmental na tao, but tumitingin tayo sa sitwasyon. Oo, di ba? For example, nagkaroon man ng problema, pero hindi na dapat humantong sa mga ganitong pagkakataon na kailangan makapanakit pa tayo ng tao. Sa sobrang pikon, minsan ganun eh. Sa sobrang pikon ng tao, gigit-gitin na, no? Oh, may ganun. Ako, ranas ko yan sa kalsada na minsan ganyan, ano? Minsan mainit ang ulo sa traffic, no? Kahit lulusot ka, nagpaalam ka ng lulusot ka, talagang dudulduling ka. May mga ganung driver, mga kapatid. And I experienced that several times. But for me, syempre, para sa akin, it's nonsense naman kung ipipilit ko pa kasi sumensyas ka na, papasok ka na, dinuldul niya pa. So, wag ka nang pumilit. So, ang ginagawa ko dyan, inaatras ko na lang yung motor ko. Kasi bakit? Pag pinilit mo pa yan, hanggang magkadikit kayong dalawa, yun na, no? Magkaroon na ng bitawan ng mga hindi magagandang salita. So, that is very crucial, no? Siyempre, lalaki tayo. Yung iba, ayaw magpabarako, mga kapatid, no? Nakakabarako to, minura ko, di ba? Yun. Mahirap yun, mga kapatid, no? It's a battle of egos. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, lalong-lalo na sa atin bilang mga responsible gun owner at motorists also, dapat umiral sa atin yung mataas na antas ng disiplina at pagpapasyensya at pagbibigay, mga kapatid, no? Wag naman yung ibibigay natin, yung kahit delikado na yung sitwasyon natin, no, wag natin ibigay yung sarili natin sa mga delikadong sitwasyon, no? Lalong-lalo na sa mga masasamang tao. Pero pag ganito lang naman, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay sa kalsada, give up mo na lang. Sige, ikaw na mauna. It's nonsense. No, hindi tayo pwedeng makipag-contest pa dyan. Kasi alam naman natin, the Philippine streets is the one of the traffic, traffic capital of Asia. Tingnan nyo naman. I'm sorry to my term, At totoo naman, no? Kita nyo naman. No? Every rush hour traffic, pag uwi ang traffic, minsan ako nga, na-observe ko, 10 p.m. traffic pa rin, mga kapatid. Yan, magandang gabi. Paring Julius Miguel Saludes ng OGP Hong Kong. Kasama po, ayan, Tatay Donato Salomon, nanonood din. Michael Cruz. Ayan, si David Michael ng Marikina. Ayan, magandang gabi. June Francisco ng OGP Italy. Yan, yung paring June ko. Magandang maraming salamat. Michael, thank you. No? So, yun ang nakikita natin yung mga factors. No? So, yun. No? Siyempre, dala ng init ng ulo, nagkaroon ng problema sa opisina, may pinagdadaanan. So, ito yung lagi nating sinasabi, yung mental state kasi ng tao, hindi pare-parehas yan, mga kapatid. No? So, ngayon, para ma-maintain natin yung calmness at yung, sabi nga, yung pagiging, natin, sorry, yan ko lang yung angle ng camera ko kasi nawawala yung ilaw ko. So, yung calmness natin, so, lagi nating iisipin, yung pwedeng maging, sabi nga maging buod ng ating mga desisyon o yung mga kahihinatnan ng ating mga desisyon, no? Lalong-lalo na kung maling pagdidesisyon. It's very crucial to us, lalong-lalo na yung mga PTC holder, yung mga laging may dalang barel sa kanilang mga sasakyan at 'di ba, habang bumabiyahe, no? At tandaan niyo mga kapatid, it's always the last resort, mga kapatid. Hindi natin at paulit-ulit nating sinasabi dito sa mga programa natin, lalong-lalo na dito sa Gunner's Talk, no? Na itong pag-aari natin ng baril ay isang pribileyo lamang, no? At hindi ito karapatan, no? At number one, ito pong pag-aari natin ng baril, ang purpose nito ay upang depensahan lamang ang ating sarili dahil meron tayong karapatan upang ipagtanggol ang ating sarili, yung self-preservation. Ngayon, kung ito ay magagamit natin o gagamitin natin sa pananakot at kung ano-ano pang walang kasaysay-saysay na mga bagay, mag-isip-isip po tayo, no? At kung tayo ay newbie at alam natin at kilala natin ang ating sarili, mas kilalanin pa natin ang ating sarili. Kasi bakit? Baka mamaya dumating sa yugtong may baril ka na, no? At sinasabi naman natin at paulit-ulit, no, na nag-iiba-iba ang mental state ng tao, no? Yung emosyon na tinatawag. So ngayon, paano natin
paano tayo makakapag-coop up, no? Nak, saksak mo nga. Paano tayo makakapag-coop up or paano natin makakonquer yung ganong mga sitwasyon? Yung mga sitwasyon na, 'di ba? Sa palagay natin mapapaaway tayo, no? Iwas na lang po tayo. Napaka ano po, mga kapatid, no? Napakahalaga po ng kapayapaan sa ating sarili, no? Yung peace of mind na tinatawag. Kasi alam mo kung bakit. Usually, tingnan nyo mga nagiging problema, kalsada, no? Traffic, gitgitan, batuan ng hindi magagandang salita. So, yun. Ay, meeting kayo ng Team Lomi. Yan, shoutout pala Team Lomi, yung aking kauna-unahang Team Lomi ng Gandara Samar, ng OGP Samar. Yan, magandang kapatid. So bro, mas anong preferred mo? STK 100 or Taurus G3? Taurus G3 po ako. Because I'm a Taurus G3 user hanggang ngayon. I have my Taurus G3. It's almost 18,000 rounds nang sinuka ng baril ko. Buhay na buhay pa rin siya. And nothing changes about the performance and the cycle of my firearm. Mas lumambot siya. Habang tumatagal, mas lumalambot. Sabi nga nila, Admin AJ, nagpalit ka ba ng guide rod? Hindi. Actually, pag ako gumagamit ako ng barrel, I never, yung trigger lang, pinalitan ko siya. Kasi nagkaroon ako ng pagkakataong, palitan yung trigger niya. At in-staple ko yung buong body niya. Kita niyo naman, di ba, may kaliskis na. So, ayoko lang kunin, maalikabok. So, yun, no? Kahit yung arsenal ko, yung barrel ko ngayon, I never do some modifications of my gun. Gusto ko, yun lang siya. So, inbihira naman tayo mag-compete. Actually, kasi ganito. Marami nagtatanong sa akin, Admin AG, bakit ganun kabibilis? Bakit ganun? Actually, nakatono kasi sila. No? Nakatono na sila. Pinalitan na sila ng springs. Pinalambot na mga triggers nila. Pinaganda na mga sights nila. So, yun. No? Yun yung major advantages pag yung nakatono ba rin mo. Kasi alam nyo, mga kapatid, no? Kitang-kita naman natin. Usually, mga 1911 users natin dito, di ba? Noong una, putok si Cloud, putok siya, hindi nakatono. So medyo ang hirap niyang ipatama kasi siyempre matigas ang trigger mo, yung springs mo, no? Pero nung natono na siya, no? 'Yon. Yung heat factor niya o yung patama niya is consistent na. And siyempre, wala pa ring tatalo doon sa tinatawag nating practice, no? Yung bumabaril mismo o yung gumagamit ng baril. So yun. Tandaan niyo yan, mga kapatid. So ngayon, balik tayo dun sa natin, Ay, maraming salamat, Kuya Ernie, no? Sa inyong 35 stars. Thank you very much, no? Napaka-generous niyo. So, mga kapatid, no? Yun ang napakalaking factor, no? Yun, yung ating attitude, no? Kaya dito sa One Gun Pilipinas, at syempre sa mga kapatid natin, no? Dito sa ating mahal na grupo, lagi nating pinapaalalahanan o inire-remind sila, no? Gun ownership is very simple, no? Sabi nga nung iba, maglisensya tayo, dumaan tayo sa proseso, may PTC4 tayo, legal tayong may barel. So, di ba? Ganun na daw. Pero sa atin sa OGP, mas i-upgrade pa natin, no? Di ba? Naglisensya tayo, we practice safety, no? Alam naman natin na sa every time na nag-range day tayo, natututo tayo, no? At nagkakaroon tayo ng mga bagong knowledges, no? Alam niyo, mga kapatid, di ba? And then after that, no? Syempre, ang kagandahan dito, mga kapatid, is yung bonding na tinatawag, no? Pa-shoutout po, bro, follower mo ko, Sailor Basic Course, Class 53 of 2023 Philippine Navy. Yes, ano po ang ating mga marino, mga Philippine Navy at Philippine Marines. Yan. Shoutout po sa inyo ang ating mga bayaning sundalo na handang magbuwis ng buhay para sa ating bayan. Yan, mga kapatid. Maraming salamat po, Sir Maho Easy. Yung ating matinding... Ako, I have my cousin actually, sanlingan ba siya? Oh, yes, is a full-fledged colonel right now. Yan, babatiin ko rin po pala si Colonel Rolly Bio po ng Philippine Navy. Isa po siyang naval aviator. Siya po yung noong time na yon na-feature ni ng Channel 5 na nagraradyo sa
sa Chinese Navy noon na nandito kami, no? We are inside our exclusive economic zone, yun ang sabi nung pinsan ko. Siya ay naval aviator, no? Piloto po ng Philippine Navy. Is a member of class 2005, Sanlingan of Philippine Military Academy. Yan, Kuya Rolly, yan, napakabait niyan. Convento boy rin yan, kagaya ko, no? Yan ang mga sinundan namin. Kuya Rolly, yan, Kuya Rolly Bio of Matnog, Sorsogon, Tubong Matnog, Sorsogon. Oh, ano po yan, no? Kargador ang kanyang ama. Napaka ano po niyan, mga kapatid, ito, i-share ko lang saglit, no? Nakaka-inspire ang story ng buhay niya, no? Nakargador ang lolo umpo, no? Laging nakapaa. Hanggang ngayon, mga kapatid, pag umiikot ng Matnog sa amin, sa probinsya, na walang tsinelas, nakapaa lang ang tatay niya, kargador. No? Pero sa pagkakargador at maestra yung kanyang nanay, ang Nanay Leti Hile, yan, ang Nanay Leti ko. Alam niyo bang muntik na ako mag-aral sa kanila, natakot lang ako kasi isla ang bahay nila, no? Isla ng Kalintaan. Ngayon, ang kababata ko, ngayon nasa Toyota, yung kapatid niya, yan ang kaklose ko, no? Si Kakoche, yan, i-follow nyo rin siya. Siya po yung Kakoche PH, kapatid po ni, Colonel Rolly Bio, yun, yung brother niya, yan. Ngayon, nasa, siya, sales ng Toyota, yan, si Kakoche PH, yan. I-ano nyo rin po si Reynold, no? So, yun, no? Kahit naghihirap, kargador ang father niya, no? Yung kapatid niya, nasa ibang bansa, no? All of them are professionals. And syempre, Kuya Rolly, yung isa naman seaman, si Kuya Rolly naman is colonel na ngayon, full-fledged na siya. So, yun, from Philippine Navy, he is a naval aviator, yun. Kuya Rolly, yan. Shout out to you, Kuya. Yan. And syempre, maraming salamat, Kuya Alwen, sa yung 29 stars. Thank you very much. So, yun, balik tayo sa ating topic, no? Makasaya ng topic na to, eh. No? Kaya gusto ko kayong i-refresh, no, about this one. So ngayon, kung makikita nyo, no, papansin nyo, no, masipag na masipag ang gobyerno, lalong-lalo na ang ating Land Transportation Office, which is about yung mga violations sa kalsada. So ngayon napapansin ko, mga kapatid, sa bumabiyahe ko. Tingnan nyo naman ang inyong admin agent. Dala-dalawa ang cameras, no, sa motor. So it's advantage, mga kapatid. Bakit? Pag yung mga barubal magmaneho, pag nakita talaga sila ng front and back, yung nasa helmet yung camera mo, tapos gumagana, tapos yung dun sa motor, nako, talagang nag-iingat sila. Kasi bakit? Nakikita nilang may mata sa kalsada. Yun, Champ Rocky Borja, yan, ng Team Katbalogan Practical Shooters. Yung mga brothers ko sa Team Katbalogan, maupay nga gabi po, mga champ. And ayan, syempre, batiin na rin po natin yung kanilang samahan ng kanilang Mount Huro Lodge 98 of Free and Accepted Masons of the Philippines. Yan, yung mga taga Mount Huro po. Ayan, nag-anniversary pa lang po sila. Yan. Maupay nga gabi po, mga champ. Yun po, maraming salamat, no. Ayan, ang mga ano po namin sa Team Katbalogan. Yan. And syempre, Dr. Yulo, and Dr. Joselito Yulo. Yan. Champ Jing. Yan. And si Champ Rocky. Yung dalawang magkapatid, Kuya Rocky Borja. Yung kanilang meron silang pwesto sa RR Borja. Yan. Yan, no. Ashlyn, yan, 99 stars. Thank you very much. Ayun, si Ashlyn, dumedede, pare. Maraming salamat, oh. We have 175 stars right now. Thank you very much po sa inyong suporta. Jeff Sky Lagwatan. So, ngayon makikita nyo, no, kahit masipag pa ang ating Land Transportation Office, left and right na mga tinatawag nating mga show cause order about these reckless drivers and some other mga pangyayari sa kalsada, suntukan dito, suntukan doon. May nakita na naman ako, motorcycle taxi, umbagan doon, umbagan dito. So bakit, no? Bakit nagkakaroon ng ganito, mga kapatid? Kaya ako, lagi ko kayo nire-remind, no? Kasi bakit? As One Gun Pilipinas member, and syempre, hindi lang OGP ang nakakapanood nito. Kahit sino, mapagan owner man kayo o hindi kayo gun owner, no? Lagi natin pinapaalala na it's nonsense, mga kapatid. Ayoko na malagay tayo, ako, lalong-lalo na bilang leader ninyo, na malagay kayo sa ganitong sitwasyon, no? Yung sitwasyon na magiging mali ang ating desisyon. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na kahit pa, no, sabi nga nung iba, kahit naman
disiplinado tayo sa pagmamaneho, Admin AJ, meron pa rin mga baruban. Oo, meron at meron, mga kapatid. Ngunit, meron tayong tinatawag na defensive driving. So, yung defensive driving, pag nakita natin na iba yung attitude niya sa pagdadrive, so, iwas na tayo. And then, tandaan nyo mga kapatid, wag na wag po tayong papasok sa alanganin. Kasi doon lang po nako-compromise na ako. So, minsan, nagkakamali ako no? Minsan, nagkakamali rin tayo na, uy, medyo mali yata ang pasok ko. Nagsusorry tayo, no? Itinataas natin ang ating kamay. So, maayong gabi, Sir Charmel. Yan. Yan, so, yun, no? Tinataas natin ang ating kamay. Minsan, nakikipagtawanan sa atin, binabati natin. Papasalamat tayo. Pero, most of the time, ako, nag-observe ako sa everyday, almost everyday tayong bumabiyahe, mga kapatid, as motorcycle taxi driver. Nakikita natin ang kalsada. Actually, yung mga cameras ko, no, lagi yan. Lagi nakakita ng shooting. No? Shooting na action, hindi yung shooting na pamamaril. So, action talaga, mga kapatid, no? Ang tanong, Admin AJ, ba't di mo naman pinapost? We have no right to do that. So, kasi, alam nyo mga kapatid, privacy po ng tao, yun nako-compromise dyan, no? Ganun po. Pero na lang kung talagang ito ay heinous crime, ganito, nakita ng lente mo, wag mong i-post. Idirekta mo sa mga otoridad, no? Kasi pag pinost mo, malalaman pang ikaw yung kumuha, baka naman balikan ka, lalong-lalo na kung may namaril o may binaril, no? Yun ang tip ko sa inyo mga kapatid. You have the dashcam video, you have the helmet video at all. Iwas kayo, no? Kung sa mind niyo o sa konsensya niyo gusto niyo tumulong, so contact the authorities. O ito po yung video niya, no? Ito po, baka po makatulong, no? And I'm willing to give an affidavit. Actually, may mga ganyan kasi mga electronic, mga kapatid, tip lang sa inyo. May electronic evidence like CCTVs and other yan, yung mga dashcam videos na yan. So, hiningan po ng ng consent, no? Yung video, consent. Nagko-consent ka na binibigay mo ng kusa at walang pumilit sa'yo upang makatulong sa isang kaso o sa isang insidente na may krimen o crime-related incidents, no? Ganun po yun, makatulong tayo. Pero kung yung kagaya, no, nagtukan lang sila, so iwas si Admin AJ dan. I did not do that because the privacy of the persons, no, nirerespeto natin. Hindi naman natin alam yung punot dulo niya. No? Huwag natin gawing katatawanan ng ating kababayan. Mahirap na minsan. Kasi minsan may mga ganun, no? I didn't do that. But yung iba, ginagawa nila yon kasi sabi nila, it's awareness. No? Binablur nila yung mga face, but yung iba hindi nila binablur. But yun nga, no? Bakit ba humahantong, mga kapatid, sa ganung sitwasyon? Bakit kailangan pang humantong sa pisikalan, mga kapatid? Na pwede namang iwasan kahit yung verbal, iwasan. Alam nyo ang isang sandata dyan, mga kapatid, iwas. Huwag kumibo, umiwas. Abdul Rahman Talusan, Assalamualaikum po. Magandang gabi po. Pakmatulahi wa barakatuh. Yes. Mga kapatid nating Muslim, malapit na pong mag-Ramadan. Ramadan Mubarak, mga kapatid kong Muslim. Yan. So, yun po, no, mga kapatid, no, nakikita natin, no, yung difference ng wala kang kaaway at may kaaway. So, alam nyo mga kapatid, hindi naman porket gun owner tayo, lalaki tayo, macho, no. It's not a macho thing, mga kapatid. Although, makikita nila, we are a gun owners, no, responsible gun owners, no. Panatawanan natin yung pagiging responsable sa isip, sa salita at sa gawa. Lalong-lalo na po sa gawa, mga kapatid, no. Kasi bakit, no? Mahirap naman yung lumalabas sa bibig natin, puro kabutihan. Ang ginagawa naman natin sa aktual ay hindi angkop sa ating mga sinasabi. So, dapat maging responsable po rin tayo. Ako bilang leader ninyo, talagang kailangan kong pangatawanan at pinangangatawanan ko. No? Alam niyo mga kapatid, itong grupong ito ay isa sa mga nagbago sa ating sarili. Sa pananaw, no, particular sa mga ganitong sitwasyon. Hindi natin kailangan makipag-away, wag nating gawin ito, magdesisyon ng tama para sa pamilya. Kasi alam niyo mga kapatid, no, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang nakasanggalang dito ay yung ating pagkatao, ating pamilya. Seguridad ng ating pamilya, emosyonal, no? Apektado po 'yan, no? No? Yung ating pamumuhay, lalo na yung mga emosyonal na, di ba, na aspeto ng buhay. Paano 'yon? Nagkamali ka ng desisyon, na-videoan ka diyan, no? Nakipag-away ka, naglabas ka pa ng baril mo. Viral ka ngayon, no? Anong mangyayari, no?
damay lahat mga kapatid. It's a kind of domino effect. Imbis na sa'yo lang tumama, tutumba ka, tutumba hanggang makarating sa iyong sambahayan. Ngayon, sino mga nasa sambahayan mo? Mga anak mo, asawa mo, pinsan mo, kapatid mo. O yung kapatid mo, di ba? Ngayon, papasok yung anak mo sa eskwelahan. O, papa mo pala to. O. Bata pa sila, di ba? Imbis na hindi sila nabubuli, pwede silang mabuli. Bakit? Yung simpleng sabihan, uy, papa mo pala to. It's a kind of, di ba? Siyempre masasaktan yung bata kasi hindi niya maiintindihan. So, mahirap, no? Mahirap magdesisyon ng mali. At mahirap magdesisyon ng ura-urada, no? Lalong-lalo na pag ganitong mga walang kakwenta-kwentang bagay, mga kapatid. No? Kaya ako nga, nagtataka ko minsan, no? Itong mga previous incidents of, di ba? Gun-related incidents na ang mga involved is licensed gun owner. Although sabi ng iba is maliit na porsyento lamang, no? Sa ating syempre nga naman ilang milyon tayo mga registered gun owner sa Pilipinas. 'Di ba? May gumawa man 2, 3, 4 is maliit pa rin sa porsyento, no? 'Di ba? Ng mga unlicensed na mga irresponsible gun owner, mga unlicensed mga kriminal. So marami pa rin sila gumagawa. Pero, 'di ba? Bakit kailangan, 'di ba, makarating sa ganun? Dumating sa point na alam naman natin, yung last recourse natin ay baril, gagamitin natin sa mga walang kakwenta-kwent, walang katuturan na mga bagay, mga kapatid. Diba? Hanggang dun ba ang PC natin? I give you an example. Ito, I'm sorry to say, no, o yun, yung sa Batangas ba yan, no, nangyari. Paulit-ulit na dinoorbell, pinaulit-ulit ng dinoorbell, napikon, mga kapatid. Hanggang doon yung PC niya sa pagpipindot-pindot ng doorbell. O, pinagbabaril yung sasakyan ng mga bata. Ito, yung previous dito sa Quezon City yata ito. No? 32 rounds of ammunition ang binitawan niya sa harap ng bahay niyang kapitbahay niya, pinagbabaril niya yung pick-up. Biro mo. Hindi natin alam kung ano ang pulot dulo nito. Pero, bakit kailangan humantong na gagamitin mo yung last recourse mo, no? As offensive, no, mga kapatid. At yung ano lang bakit? Bakit? Bakit ko gagamitin? Kailangan ko na bang gamitin? Ito mga isipin nyo, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, mga member natin, at mga kasama natin sa One Gun Philippines, mag-isip kayo, 3 beses, 5 beses, 10 beses, no? Kailangan ko na bang gamitin to? Ano bang kahihinatnan pag ginamit ko to? Tama ba? Oras na ba para gamitin ko ito? Baka naman mamaya umiinom ka lang, uy, kailangan kong gamitin to. Tol, baka tayo mo naman. Oo naman. Bang, 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 bang. Kasi report ka sa police, goodbye, mga kapatid, no? Ang mahirap nito, nakikipag-inuman ka, naka-OGP shirt ka, hinuli ka ng police, no? Bantog ka, boy. No? Alam nyo, itong logong nasa likod nyo ay hindi lang simpleng logo yan. Itinatag natin ang samahang ito upang pairalin, no? At itindig ang mataas na antas ng disiplina para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Hindi ito porket meron tayo nito at meron tayo ng mga logong ito, no? Ay popular na tayo, hindi. Meron tayo nito dahil kilala tayo sa taas ng ating disiplina. Paggalang sa kapwa, takot sa Diyos, at paggalang sa batas. Yun ang One Gun Pilipinas. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi tayo napapagod sa paulit-ulit na reminder sa inyo ukol sa mga ganito. Di ba? Sabi nga ni Pastor Mark Puyoy ng Tabuk, Kalinga, you don't have to fight to be a man. Kenny Roger. Yun naman. Di ba? Pwede ka naman pogi ka lang kasi man ka, di ba? Alam nyo ako actually, mga kapatid, we have to live happy. Tingnan nyo naman, mga reels natin, katatawanan, doon tayo matali sa kaligayahan at, di ba? Happiness, no? At syempre, kahit nahihirapan tayo mga kapatid, dapat
tinitingnan din natin yung, di ba, yung sitwasyon. Pagsisilbi sa pamilya, di ba? Yun eh. Doon tayo mag-focus, no? Huwag tayo mag-focus sa mga taong ayaw sa atin kasi meron talagang ganun. Huwag tayo mag-focus sa mga taong hinahatak tayo pababa. Huwag tayo mag-focus sa mga taong hindi na-appreciate yung ating ginagawa. Huwag tayo mag-focus sa mga taong gusto ng gulo. Pagkos mag-focus tayo, di ba, sa pananampalataya sa Diyos, unang-una. Bakit tinatanong nila, bakit may Diyos? May topic na Diyos sa One Gun Pilipinas. Kaya nga tayo may Project Genesis na tinatawag, di ba? Lahat ng sekta ng paniniwala, Muslim, Kristiyano, at kung ano-ano pang sekta ng pananampalataya ay ginagalang natin sa OGP. At dapat, isa must to us, no, bilang member ng One Gun Pilipinas, na meron tayong takot sa Diyos. Unang-una dapat, may pananampalataya tayo sa Diyos. Yun ang unahin natin. Pagmamahal sa pamilya natin. Kahit mahirap ang trabaho natin, na-appreciate natin, nagkakaroon tayo ng income para sa ating pamilya, gawin natin. Like ang inyong admin dyan, ang inyong presidente. Ang main source of income ko is motorcycle taxi. Mga kapatid, no? Lalamove, yun po ang ating main source of income. But we are proud of that, and I'm proud of that because ganun yung ibinigay sa ating pagpo-provide ngayon eh. So siguro baka sa mga susunod iba naman. No? At least nakapag-provide tayo, no? Sa ating family. Sabi nga ng ating aking pare, tama, pogi lang ka lang. Aray ko pare. Oo, nadali ko kanina nung outlet ni Mari mo. Kala ko doon nilagay, sinaksak ko yun tuloy. Hanggang ngayon yung mga buhok ko nakatayo pa. Nakuryente pare. Oh. Pero alam nyo mga kapatid, no, it's a kind of self-discipline dapat. Sabi ko sa inyo, no? We must to focus first to our family, the future of our family, no? Relationship to God. Siyempre, yung lagi nating tatandaan, yung pagiging mahinahon, connection sa sarili na tinatawag. Baka mamaya kasi hindi na natin kilala yung sarili natin. Pag nawalan tayo ng connection sa ating sarili, wala po. Hanggang sa mga susunod na yugto, hindi na natin galangin ang ating sarili. Doon na po yun napupunta. Sa mga pagdidesisyon ng mali. Alam nating mapapahamak tayo, gagawin pa rin natin. So, yun. Basic example, di ba? Pag wala na tayong galang sa ating sarili, di ba? Kagaya nga, nandito may nanonood na pastor. Pastor Mark Coyoy, nandyan di si Pastor Lem, di Vinagracia. No? So, di ba, sabi nga sa Biblia, our body is temple of God. Ito yung pamamahay ng ating Panginoon. Pero may bisyo tayo. Hindi naman sinasabi sa OGP na, di ba? Hindi tayo nakikialam sa bisyo. Paano kung ang bisyo natin, nagdodroga tayo? Sinisira natin yung ating pagkatao. So, ibig sabihin, we do not respect ourselves. Kasi sinisira nito yung ating pagkatao, isip at pagkatao. Mahirap yun, mga kapatid. Ma-addict na lang tayo sa pagtatrabaho para sa ating pamilya. Ganun yun, mga kapatid. Ganun yun. Yun yung basic example ko sa inyo, mga kapatid. Pag nawalan tayo ng respect o hindi natin kilala yung ating sarili, wala ho. Wala ho patutunguhan yung ating self-advocacy. Kaya po tayo nagkikita-kita dito sa One Gun Pilipinas. Because we have self-advocacy na pinagkaisa-isa natin. Wala naman pong pinilit pumasok sa OGP. So ngayon, bakit nandito kayo sa OGP? Kasi nagkakaisa yung ating advokasya para sa ating larangan, no? Pagbibigay, pagmamahal, no, malasakit. At ito pa, yung mga pillars natin, takot sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, para sa pamilya, maayos na pamumuhay. Yun, doon tayo nagkakaisa, mga kapatid. Pantay-pantay. Walang estado sa buhay. Yun po yung ginagawa natin, mga kapatid. Kaya sinabi ko sa inyo, itong mga logos na yan, it's not a popularity. It's a kind of symbol of discipline, love, and serve to others. That's One Gun Pilipinas. And be proud of that. Pero,
nasabi ko sa inyo, hindi pwedeng logo lang ang pinangangatawanan natin. Hindi lang mga pins at mga t-shirt ang pinangahawakan natin. At pinangahawakan pa rin natin yung lahat ng mga turo at lahat ng mga mas makakabuti sa atin bilang isang responsible gun owner o responsible citizen. Ganun po yun, mga kapatid. Maayong gabi, sir. Watching from Barangay Sumimaw, Davao City. Yan, maayong gabi sa iyong mga taga Davao. Yan, oh. Ang ganda-ganda dyan. Dindot kaayo dyan sa Davao, no? Kailan kaya ulit makabalik yan? Siyempre, shoutout pala sa ating chapter leader, Sir Arnel Gokong. Yes, sir. Yan. Ang sarap dyan sa Davao. Lalong-lalo na nako. Niyayapa nila ako sa Samal. So, maybe someday ulit, no? At na-experience kong magbaylan, abay, malayo pala, mga kapatid. Namanas ang pa ni Admin AJ, 2 araw sa bus, mga kapatid. Pero, alam nyo, tandaan nyo, for love, ng mga members natin, and I'm very happy na nag-ipon-ipon yung meet and greet ng OGP Mindanao dyan, sa Lanang, sa SM. Abay, masaya po. No? Marami tayo. Thank you very much. Yan. Balik tayo, no? Ulitin ko sa inyo. This logos is not symbols only. Hindi po ito mga ano lang, hindi po ito mga palamuti lamang o logo lamang. Ito yung nagdadala na kung anong meron tayong prinsipyo at kung anong meron tayong advokasya sa sarili natin, sa ating pamilya at sa ating grupo, One Gun Pilipinas. Magtataka kayo, mag-apat na taon na tayo, mga kapatid. At ito na, sa March. No? Nung March 23, nung una kong ginawa yung page o yung unang group natin sa One Gun Pilipinas. I created that as March 26. Ganon. Alam ni Sir Elmer yan eh. Sinend sa akin ni Sir Elmer. I created the group that's ganon, no? At pumasok yung mga tao. Tayo-tayo na. At nagdadagan ng mga ideas. It's a kind of group ideas that we make, no, to each other. So, para sa akin lang, mga kapatid, no? Ano ba yung gusto kong maging punto rito? Yung galangan lang tayo. Respect. Respect one another. Respect people. No? Respetuhin ng pagkatao ng bawat isa. Kasi pag sinimulan natin yun dito, bilang pamilya sa OGP, ma-apply natin yan sa ating community. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang advocacy natin sa OGP, wag lang yung pang-range lang. No? Wag yung kung kailan may gathering tayo, doon lang. Hindi. Simulan nyo po ang advocacy natin sa loob ng ating sambahayan o sa ating pamamahay. Kasi pag yan ay, sabi nga, ay nagamay na o ano na, no? Inserted na o sabihin nakatayo na sa ating sambahayan, kakalat na yan papunta sa ating komunidad. I give you an example. Si John Francisco, alam ko, gun owner yan, pero ayos naman na. Kita ko may group sila eh. Alam niyo ba, mga kapatid, yung mga bagong members na gustong pumasok sa atin, na hinold ko na lang muna kasi hinintay natin yung rehistro, and then itong mga sasama sa atin sa ASC Range Day. So, yun, mga non-members, no? Alam mo kung saan sila galing? Sa mga kapitbahay ng member natin. And then yung iba, nakikita yung logos sa social media and sa mga sasakyan, no? May mga emblem. Ay, sir, ito pala yung emblem na picturean, sinesend sa akin. Iba naman sa social media, ini-screenshot nila at sinesend sa akin. So, ang una kong tanong, bakit po gusto nyong sumapi sa One Gun Pilipinas? Alam nyo yung mga sagot sa akin, mga kapatid, nakataba ng puso. Nakikita ko po kasi yung advocacy nyo. Napakaganda po. At alam nyo kung ano yung isa pinakamaganda, yung pagtuturo natin ng libre. O yung pagtuturo natin ng sakripisyo. Pagtuturo natin ng walang bayad. No? At yung mga ginagawa nating pagmamahal sa komunidad. Yun po yung na-appreciate ng tao. At natatuwa ako, mga kapatid, hindi para na tayo magmalaki, hindi. Sila po ang nagsasabi. Ang ganda po ng ginagawa ninyo. Ay, maraming salamat po. Sir, minsan ganun. Sir, baka pwede kitang tawagan, baka busy ka po, presidente ka. Ay, hindi po. Natural, lang po tayo. Ordinaryong tao lang po tayo.
Yan, Kuya Jimmy Santa Rosa, magandang gabi Kuya Jimmy. I miss you Kuya Jimmy. How are you? PM ako sa'yo later Kuya Jimmy. Miss ko na kayo ng Ate Elmay. Yan, ang aking paring Jimmy, ang aking pinakagwaping na kumpare, Sir Jimmy Santa Maria. Yan. Napaka, ng aking Ashlyn. Ninong ng aking Ashlyn at Ninang. Thank you very much Kuya Jimmy. Tingnan nyo naman mga kapatid. Yun, no? I'm very happy for that. Ako naman bilang leader ninyo, no, I want to help sa abot ng aking mga kaya. Abay, tumatawa. Hindi ganun ba? Naiilaw si Papa eh. Pag maliwanag, sana maganda na ko. Para at least, yan, maliwanag yan. No? Tumo? Pakita ka kay Ninong, lika. Ay, si Mimbo, lika. Commercial muna daw si Ashlyn. Commercial. Lika. Ang bilis, oh. Ang bilis. Ang bilis na wakbo. Ayan. Ay, Ninong. Oh, clap. Ang galing, oh. Clap. Dali. Ang galing magano. Oh, sige. Oh, intermission number. Clap. Oh, take my command. Clap. Up. Clap. Dali. Load and make ready. Dali. Clap na. Clap. Dali na, clap na. Clap. Ay, clap. Oh, sasabihin, Papa. Papa na. Dali. Talk na. Mag-talk na, Papa na. Dali. Sige. Oh, nag-delay si Papa. Later na. Ayan, oh. Pasiyan na. Clap. Nagbigay na ng star si Ninong mo, eh. Clap ka pa, eh. Oh, sige. So, bye-bye. So, yan, no? Alam nyo, mga kapatid, no? Yan na. Isa basic example of love, mga kapatid. Alam nyo, ang mga bata, madali silang i-command, no? Basta, we show love to them. And, alam nyo, as a basic environment of the community, our family, let make our family, no, na laging love ang nakikita. And there's some, hindi naman nawawala ang conflict sa mag-asawa, so wag niyo ipakita sa mga batang nag-aaway. Huwag mag-uusap ng hindi maganda sa harap ng mga kabataan, ng mga bata. Laging love ang nakikita. So, it's kind of, halika na. Nagala. Ay, ikaw na naman, nawili ka. Ayan, dali. May topic si Papa, hindi matatapos eh. Clap. Parang artista na ka. Gusto mo nakikita ka sa camera. Yung mga ninong mo nanonood. Clap. Ready? Clap. Dali, clap. Ay, manday. Yan na. Landi na. Anyan na. Tama na. Bye-bye, Ninong. Bye-bye. Yan na. Bye-bye na. Nagalit. Oh, mamaya na. Mamaya. Pikod na siya pag ayaw. Sige, dito ka. Habang nagka-topic si Papa. So, yun mga kapatid, no? Lagi natin pinapaalala yung pagiging mahinahon at pagiging disiplinado, no? And syempre, ang lagi nating hinihingi sa bawat isa is respeto. Mutual respect and respect, no? Personal respect. Pagdidesisyon, pagbibigay ng pagbibigay ng advices sa bawat isa. Yun lang po. Ganun lang mga kapatid. Kasi alam niyo mga kapatid, napakalaking bagay ng respeto. Pag ang respeto po, yung pinaka natin, pinangahawakan natin, hindi tayo mapapamak sa kalsada. Lalong-lalo na sa pakikisama mga kapatid. Minsan kasi, may mga taong talagang dumarating sa boiling point nila. Kasi nga, sabi nga nila, naubos ang pasyensya. Pero tayo mga kapatid, kahit ubos na, dagdagan nyo pa. Wag nating isiping sumusobra na to. Alam nyo, ang inyong admin AJ, kahit minsan naisip nating sobra na rin, pero iniintindi pa rin natin. Kasi bilang tao, alam naman natin, no, na ang Diyos lamang ay ang perpekto. Pero bilang tao, mas intindihin natin, pag hindi talaga kaya, di ba, iwasan na lang natin. Ganon din po ang kalsada.
Kung hindi nyo kaya, at kung kaya nyo naman, wag na rin. Kasi bakit? Baka mamaya isipin mo, ay may baril naman ako, kaya ko to. Ay hindi. Wag nyo pong gagawin yon. Don't overpower a person or for people na kung alam nyo na mayroon kayong firepower, baka yun ang isipin, hindi po mentalidad ng isang ano yan, ng isang responsable. Dapat lagi nating tatandaan, tayo ay armadong tao, tayo ay lisensyadong armado, no? Tayo ay licensed individual or licensed person. No? At tayo pinapayagan ng ating batas, no? Binigyan ng pribileyo ng ating batas upang mag-ari, magdala ng baril sa labas ng ating pamamahay, no? O humawak ng baril, no? Lagi natin pangangalagaan ng ating reputasyon. Hindi lang ang lisensya. Mamaya, no? Pangangalagaan ko lisensya ko. Hindi. Pati, kasi alam nyo, kakibat niyan, no? Yung tinatawag nating, yung ating responsibility and accountability, mga kapatid. Opo, clap na. Clap na naman. Babay na. Nag-kiss ng papay, babay na. Ay, ayaw na. Kuhanan ni ma. Kunin mo na. Ayaw. Katigib pa rin sa camera. Pag na umiyak, mamaya. O, bigyan mo laruan. Play. Mamaya na pagkatapos. So, yun mga kapatid, no? Yun yung napakalaking factor, no? Sa atin bilang isang gun owner at bilang isang responsible citizen. It's a kind of, dapat yun yung isa sa mga pillars natin sa ating pagkatao. Kasi yung respeto ng taong magigain natin ay mas higit pa sa pera, mga kapatid. Ako, nagpapasalamat po ako sa inyo, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin na nagbibigay ng respeto sa akin bilang kasamahan ninyo. Ako'y lubos na maligaya at masaya dahil ibinibigay niyo po sa akin yung mataas na antas ng respeto bilang leader ninyo at bilang kasamahan at bilang kapatid ninyo. At ito po ay isusuklian ko rin ng napakataas at pinakamataas na antas ng pagmamahal at respeto rin ni Admin A. Ako'y natutuwa, no? Dahil nandyan kayo, mga kapatid ko. Kasi kaya ako patuloy na ginagawa ito kasi nandyan kayo. At nandyan din yung mga kasamahan natin sa community. So ako, natutuwa ako minsan, mga non-member natin, actually, ito is for almost 2 weeks, strict po ito, no? I have nadagdagan ng almost 2,000 ng followers ko, organic followers po. Ako po kasi, hinihintay ko na i-follow tayo ng tao. So, yun, no? Bakit sila nagpa-follow? Bakit, di ba? And then, after mag-follow niya, mag-PPM sa atin. What is One Gun Pilipinas? Ano ba ang One Gun Pilipinas? Ano po ba ang misyon ng One Gun Pilipinas? So, pinapaliwanag natin kung ano yung ating misyon, kung ano yung ating vision. Walang katumbas na parangal yung ma-appreciate tayo ng tao at mismong tao ang mag-appreciate ng ating mga achievements sa grupo. Lalong-lalo na, no, yung ating mga ginawang kabutihan para sa ating kapwa. Wala pong katumbas, mga kapatid, na parangal yan. Yun po ang pinakamatamis na tagumpay natin sa OGP na nagagawa natin yung ating misyon. Ganun pa man, no, nasabi nga natin na tayo ay kakaunti lamang, sabi nga ng iba. So, yung kakaunting ito ay malalaki naman ng puso at paninindigan upang itaas ang ating advokasya. Diba, mga kapatid? Di natin kailangan ng marami tayo. Pero parang ipagkakaloob ng Panginoon na dadami tayo. No? Actually, hindi pa ako nagpapapasok ngayon sa group. So, marami naka-standby. So, yun, gusto ko lang ipaabot sa inyo na we have a ASC basic pistol basic pistol defense concept and basic pistol sports concept na i-held, no, sa March. So, uulitin ko, disclaimer only, this is not an TRAED POI. Hindi po ito program of instruction ng TRAED natin sa OGP. Iba po yun. Meron po kasing stages at phases yun. So, tayo sa ASC, sa Admin AJ shooting concept, so, is a kind of another knowledge na may i-share ko sa inyo as my personal advocacy. So, bukod sa advocacy natin sa OGP, may personal advocacy rin si Admin AJ, no, na gusto ko ring magturo sa inyo, mga kapatid. Gusto ko ring
ipaabot sa inyo yung mga counting knowledge, no? Sabi ko nga sa inyo, ang motto ni Admin AJ, hindi man tayo eksperto, pero pwede na, mga kapatid. Ganun po tayo. At we learn as a team, mga kapatid. And we execute as brothers, no, mga kapatid. Yun po yung gagawin natin. So, March yan, and then we are open for non-OGP members, no? Tatandaan nyo lang po, mga kapatid, no? Before pa naman yan, may mga schedule naman tayo. Mayroon tayong instructions before the range day, and instruction, magla-live tayo, and mismo doon sa range, no? Gusto ko kasi, pag may training tayo, is meron tayong schedule, no? Meron tayong time to time and time na schedule, no? Phase 1, ito ganito. First run, second run, hanggang third run, break, no? Security, safety briefing, meron tayong ganon. O, dapat, masunod yung oras. Alam nyo naman, yung mga naka-attend na dito, kung gano'n, kay stricto si Admin AJ, no? Sa mga ganitong sitwasyon. Kasi alam nyo kung bakit. Unang-una, gusto ko lahat patuto. Pangalawa, lahat makapag-perform. Pangatlo, no, yung safety ng bawat isa. No? Sino pa dito yung mga nakasama ko dito? Sino magko-comment yung number 1 rule ni Admin AJ, no? Baka may makasagot. Ayaw ni Admin AJ na may sa lamesa. No? Ayaw ni Admin AJ na may sino makakasagot? May sa lamesa. Ayaw ni Admin AJ ng may ang tagal naman mag-comment ng mga sasagot. No? Diba? Yan. Ma'am Nami, yes. Kawaii, yes. No? Ayaw ni Admin AJ ng may baril sa lamesa. No? Yung mga baril, gusto ko after the safety briefing, sabay-sabay mag-gear up sa safety area, and doon holster ng baril. Bubunutin lang ang baril pag ikaw na yung mag-run, no, at sa command ng inyong range officer. Ako po yung inyong in-house gun safety instructor and range safety officer, yung RSO GSI ninyo. Ako po yun. So, yun, no, mga kapatid. Gusto kong ipaliwanag sa inyo. And then, marami naman tayong at marami akong isi-share sa inyo, no, na mga iba rin, na mga isi-share na knowledge, no, ng ating plans and program. Iba rin yung sa kanya. Iba rin naman yung akin. Yung akin lang naman pang mahinaan lang. Pero, at least may matutunan tayo. So, marami na naman ditong mga na-handle ko sa pagtuturo. So, kahit naman sila. And then, natutuwa tayo, no? There's several members natin na may kasamang friends sila. So, ulit, ipinapaliwanag ko, this is not a TRAED, no? Hindi po ito TRAED POI. So, ito po ay ibang program of instruction naman ni Admin AJ. So, yun, no? At nagpapasalamat ako dahil na-fulfill nyo yung advocacy ni Admin AJ na magturo din sa inyo, no? At alam nyo naman na ito ay passion natin. Gusto ko, no, na gawin ito para sa inyo bilang mga kapatid ko sa OGP. So, syempre, ang dadalhin lang naman natin kung meron tayo sariling baril, yung ating permit to carry at yung ating registration at LTOP dapat hindi expire. Yung tatlong yan, meron tayong rig, meron tayong belt and holsters, meron tayong earmuff and eye protector. At syempre, tayo po magpo-provide ng bala natin, no? Kung wala naman pong baril, ay hiramin natin ang baril. No? Provide lang po ng bala. So, ay po-provide lang po naman ng estudyante dito yung bala mo at yung range fee mo. Pero yung program of instruction o yung inyong instructor, ang inyong lingkod, ay wala pong bayad. Wala pong bayad dito. Pagkain, nag-aambag-ambakan lang tayo niya. No? Yun po mga kapatid. No? Minsan nga, hindi na kailangang umambag ni Admin AJ. Marami na pong pagkain. No? Yun, maraming salamat, no, sa inyong lahat. At syempre, I want to remind you guys na yung ating mga members, no, na nag-PPM, no, na which is regards sa shirt. Wala po tayong shirt ngayon. Yung national shirt po, wala po putol yung national shirt. So may mga national shirt ako dito na unclaimed. Baka may kapangalan kayo, pwede kong ibigay na lang sa inyo kasi sayang po. Actually, I have almost 30 shirts, no? Yung unang batches pa na mga hindi nabayaran, okay lang. Hanggang ngayon, sinashoulder ko po yung pagbabayad doon sa supplier natin. And sad to say, namatay po. Kaya lang po, bilang tao po,
ginagawa pa rin po natin yung pagbabayad para po mapunuan, no, yung ating diferensya. Pero okay naman po, no, so far. And syempre, sa atin naiwan yung obligasyon po ni Admin AJ. So, wala naman pong problema. Kinakaya naman natin at kakayanin lagi para po sa kabutihan, no, mga kapatid. So, yun lang, kung gusto niyo pong tumulong kay Admin AJ, I have meron yata dito yung 10 na mga may pangalan kasi yung iba may apelyido, so hindi ko po may didistribute o hindi ko po madidispatch. Ito naman po ay mura na lang. Mura ko na lang, bagsak presyo ko na lang po para lang po madispatch siya. Kasi ano po sayang. Nak, kunin mo nga yung ano doon. Yung nakabalot ng ganito, nakabalot ng banner. So papakita ko sa inyo yung mga names. Baka mamaya may kapangalan kayo. Sayang naman. So, yung isa, nakuha na ni Kuya Joel kanina. So, ibinenta ko na lang po ng 500 each. So, kayo na lang po ang shipping. Hindi yung isa. Doon sa sako bag, nasa loob nun. Yung nakabalot ng, ay, paring Julius, yes. Yes, marami pa to, Sir Joel. Yung nabili mo, isa pa lang yun. Actually, is about 39 pieces yata ito. Yung 10 lang ang may bibenta ko kasi walang apelyido. So, baka mamaya yung nakabalot lang ng anak ng Yan, ilabas mo yan. Para hindi ka mahirapan. Yan. Yan. Kunin mo yung may nakabalot ng, ano ba yung nakabalot? Kung palapitin si Ashlyn ha, baka maalikabok ko. Ibalik mo to ron. So, ito, mga kapatid. Press XXL. May Chris. Merong Chris, tol. May Chris dito. Iyon na to. Ito, first na. May Chris, ayun na yun. 2XL talaga, tol. Para sa'yo talaga. Ayan, Maika. Meron tayong Maika. Ano siya? XL. Maika po ang name. Yan, Maika. Ito po yung bago natin. Yung latest nating, Yan. National. Maika po ito. XL. Maika. Sorry, yung camera po naka-reverse Maika. So, yung Chris, bibigay ko na sa'yo. Marlon. Baka merong Marlon dyan. Marlon. Large naman siya, yung Marlon. Large. Tatabi ko na yung Chris. Junji. Yan, meron Junji. Large naman siya, large. Junji. Meron pa, walang apelyido na XL. Bigyan kita. Sir Alvin. Agimat, yan. 2XL, Agimat. Yan. Agimat. Okay. John, ito meron na po itong may-ari. Ano mo nga to kay Sir Joel na to. Binili na po ni Kuya Joel. Yan. Thank you po, Sir Joel. Ito po yung John. Bibigay niya daw po sa anak niya. Lagay mo lang dyan. Huwag mo na ipasok ka dito na. Dito ko na ilalagay. Tatabi ko na sa Kasi kailangan ko yung Lawrence. Baka meron sa inyong Lawrence. Yan. Lawrence. Large. Ano yung sa'yo? Yung Agimat o yung Chris? Sandali hanapin ko yung crystal Aldrin. Merong Aldrin dito. Aldrin large, medium. Medium. Sorry may red. Ayan, red naman, red. Ang pangalan niya, red. Tapos, ang size niya is large. Yan, large. Saan ba yung Chris? Meron dito crystal Joel M. Yan, 2XL. And, saan ba yung Chris? Ayun, crystal sakto sa'yo to 2XL Ayan 2XL Chris. Ayan 2XL Chris. Iyon na to. Matic. Sige. Hindi ko na yan to. Diyan ko na. Sa'yo na yan. So, yun mga kapatid tulungan nyo naman si Admin AJ. So, marami pa to. Sayang kasi to mga kapatid. Hindi ko naman to maipapamigay. At para po, baka ano ko sa ating, ayan mga kapatid. Yung iba po kasi may apelyido, so hindi ko siya, hindi ko po ma-dispatch. So, wala na po yun. Hindi ko naman po kasi pwedeng i-donate. No? Pag-usap-usapan pa namin kung pero hindi po kasi pwedeng i-dispatch siya basta-basta. Kasi po may mga names at mayroong logo ng organization natin. So, ang bala ko sana nun, patatapalan ko, igagastos na naman po. Papatapalan ko na lang po ng logo, kasi bibenta ko na lang ng per sizes. Pwede rin po. Pero sa takdang panahon, no?
Pag-iipon muna po tayo ng pang-repair. O anak, ibalik mo na dyan. So, PM ka sa akin, Sir Chris, mamaya after live. So, yun. Maraming salamat po sa inyo. And then, lagi niyo pong tatandaan, maging kalmado, at laging manalangin sa Panginoon. Sa oras ng pangailangan, no? Hindi lang po ng pinansyal at sa pangailangang emosyonal, no? At sa lahat ng sitwasyon, lagi po tayo magdasal, mga kapatid. Para bigyan niya tayo ng wisdom, ng tamang wisdom. Mga kapatid, pag tayo na problema, wag po tayo manghiram ng kaligayahan sa alak at kung ano-ano mang bisyo, mga kapatid. Mas makakasira to sa ating emosyon at makakapag-desisyon tayo ng mali. Kasi yung iba ganun no? Mag-iinom, maglalasing, magwawala. So, that's bad, mga kapatid. Tayo may problema, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kasamahan, lalo-lalo na sa One Gun Pilipinas, huwag kayong mahiya. No? Ilapit, no? Kung ito ay problema man, di ba? Yung inyong admin AJ, alam nyo naman ako, moral support lang kaya kong itulong sa inyo. No? Kaya ko lang yung papatawanin kayo, yun lang. Ayun lang ang kaya ni admin, ipagdasal kayo. Kasi yun lang naman po yung bukal sa puso at may bibigay ni admin AJ. No? Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pagdarasal napaka-epektibo niyan, mga kapatid. So, yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng nanood ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa inyo. And syempre, thank you very much din sa lahat ng nag-follow sa atin. At sa mga star sender natin, Alwen, yan, si Paring June, yan, thank you very much. At kay commander ng mga aliens, Next Torch Philippines, thank you very much sa inyo. And syempre, binabati ko rin ng ating One Gun Filipinas family, lahat po, ang ating Admin Corix, yan, ang ating Kuya Marco, yan, ang ating, sino pa ba? Lahat po ng ating mga members, maraming salamat po, yan. At nawa po ay pagpalain tayo lagi ng ating Diyos. At bukas, Monday na naman, tulog na tayo para sa another working day, Manic Monday. So yan, pinapanalangin ko po ang inyong kaligtasan at syempre ang inyong sambahayan. No? Iwas po sa kapahamakan, sa sakit at kung ano-ano pa. Bagkos ay paulanan ng ating Panginoon ng blessing. Laging mag-iingat, mga kapatid, be responsible. No? Think twice, thrice, at 4, 5, 6 na beses pa kayo mag-isip bago magdesisyon. At nagpapasalamat ako sa ating mga samahan, no, na laging sumusuporta at nagbibigay suporta sa atin, no, lalong-lalo na sa ating moral, no. Maraming salamat po yung mga nagme-message at nagpapasalamat. Thank you po at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless you always, guys, and have a good night and happy Sunday to all. Thank you very much. Unwind Ventures. Talakay Sa mga tanawin. of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigaw ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang maopisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Bawat Barangay sa Millennial Online TV Worldwide.
ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas? Hindi sa pag-iingat ng baril o firearms. Kung hindi, For responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kabangers. Tayo ituturo sa inyong mga One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay niyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas.